Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Isa sa pinakamahalagang parte o bahagi o nilalaman ng Chapter 3, no? Ang research methodology ay ang tinatawag nating levels of measurement. Ngayon, bakit napakahalaga ng levels of measurement? Dahil sa levels of measurement, malalaman natin kung anong nararapat, kung ano ang tamang statistical test ang maaari nating magamit upang masagot ang nakalagay sa ating statement of the problems. Okay, so in other words, levels of measurement helps us define and present collected data. It helps us identify the appropriate test and the presentation of data to use. Okay, so sinasabi na ang level of measurement ay isang guide, no, para malaman natin kung paano natin ipe-present ang ating nakolektang data. Okay, ano-ano ba yung mga levels of measurement? Ito yung nominal level. Ano ang nominal level? So, the presentation of data is categorical. There is no order between categories. So, ibig sabihin, kapag sinabing nominal level of measurement, yung data na inyong ipine-present ay categorical. Ibig sabihin, hindi ninyo maaaring malaman kung sino ang mataas, sino ang mababa. Walang order. Okay? Dahil category yung makikita ninyo sa nominal level of measurement. Halimbawa ng mga level of measurement, no, na under ng nominal. Ito yung gender. Okay? Ano yung category? Okay? Male and female. Ethnicity, country, colors of the eyes, car brands, universities, marital status, blood type, type of rice, birthplace. Okay? Lahat ng ito ay category. Okay? Ano yung categorical ng category ng gender? Ito yung, di ba, yung male and female. And so on so forth. So, kapag yung data ninyo ay categorical in nature, ang ibig sabihin noon ay nominal level of measurement. Okay, so yung ordinal level of measurement, data can be categorized and ranked, but taking or getting the intervals for each rank is not being measured or considered. Okay, so ang ordinal level of measurement daw ay kinakategorize yung data and at the same time ginagamitan o inirarank. Pero hindi mahalaga o hindi kinukuha yung interval. Okay? Kahit na alam natin na mayroong itong halimbawa, Likert scale na agree to strongly agree. Okay? Categorical siya pero hindi na natin kailangang alamin yung interval, no, ng agree sa strongly agree. Okay, so ang pinakang keywords ng level of measurement na ordinal ay ito yung mga data na maaaring i-rank. Halimbawa, binigyan kita ng mga prutas. I-rank mo ito according sa iyong preference. Okay, so halimbawa ng mga ordinal level of measurement, top 10 universities, rankings of the universities, Likert scales, rank of the most preferred tourist destination, at syempre, grades of the top 10 students. Okay? Ordinal. Kasi, from top to bottom. Okay? Grades of the students. And then, pangatlong levels of measurement ay ang interval. Meaning to say, data can be categorized, ranked, and infer equal intervals between data points. There is no true zero value. Okay. Ang ibig sabihin ng interval level of measurement ay hindi daw tinatanggap yung zero dahil hindi naniniwala
ang interval na 0 is acceptable. There is no 0 value. Okay? There is no 0 value. Yun yung interval. Halimbawa, test score. Okay? Kahit na yung score, yung test score ay 0, ibig sabihin, may value pa rin siya. Ibig sabihin nun, kumuha pa rin yung estudyante ng exam, yun nga lang, wala siyang correct na sagot. Kaya 0. Magkaiba yung 0 saka doon sa walang value. Temperature in Fahrenheit. Personality inventor. Okay? So, yung temperatures in Fahrenheit, halimbawa, 10 to 20 degrees Fahrenheit. Tapos, 45 to 55 degrees Fahrenheit. So, bakit siya interval? Dahil yung interval ng 10 to 20 ay 10, yung 35, yung 35 to 45 ay 10 din. Ibig sabihin, yung interval nila ay pareho. So, another characteristics yun ng interval levels of measurement. Okay. And then, yung panghuli ay ang ratio scale of measurement. Data can be categorized, ranked, and infer equal intervals between data points. There is true 0 value. Okay, yung sa interval, wala raw 0 value. Dito naman, meron talagang 0 value. Okay, age. So, meron naman talagang 0. Dahil kapag 0, ibig sabihin hindi ka pa pinapanganak. Height, meron talagang 0. Dahil wala ka pa, hindi ka pa pinapanganak. Temperature in Kelvin. Diba? So, ito yung halimbawa ng mga ratio scale of measurement. Okay. So, ang purpose uli ng levels of measurement ay una, malalaman natin kung paano natin i-present ang ating data. Pangalawa, magagamit natin ang levels of measurement para ma-identify natin kung ano ang dapat at appropriate na test statistics. Okay, ano ang mga test statistics kung ang level of measurement mo ay nominal, ordinal, interval, or ratio scale. So, yun po ang ibig sabihin ng levels of measurement. Okay, sa susunod na mga video ay ang statistical treatment naman. Sa statistical treatment, pag-uusapan natin kung ang test ay probability and non-probability or random, non-random. Okay?